Hello guys, so for today's video, tuturuan ko kayo about sa basic trading. So ano bang trading? So ang trading, magbabuy low and sell high ka dito. So titingnan mo kung nasa baba yung market, so magbabay ka. Tapos pag tumaas yung market, nakasabay ka, may earnings ka doon. Sa trading, meron ding sell. Pwede ka rin mag-sell. Sa futures, sa mga crypto exchanges, may futures na tinatawag na pwede kang mag-sell. Then pag bumaba yung market, nakasabay ka sa pagbaba, may earnings ka. So ganun. So titingnan natin ngayon dito sa TradingView. Ito yung platform na ginagamit ko pag tumitingin sa technical analysis. Tuturuan ko rin kayo ng simple technical analysis. Simple lang para hindi masyadong sakit sa ulo. So ito, start tayo dito. Nasa 1 hour time frame tayo. Sa trading, kailangan tingnan mo kung anong trend siya. Uptrend ba or downtrend ang market ngayon. So, paano malalaman yan? Gagamit tayo nga ng indicators. So, ito yung indicators na gamit natin. Simple Moving Average, SMA. Ito yun, kulay blue. Pag itong SMA ay nasa baba ng candlestick, ibig sabihin, uptrend siya, katulad nito. Pero kung yung SMA, itong kulay blue ay nasa taas ng candlestick, ibig sabihin ay downtrend. So, okay na, nag-gets nyo na. So, as of now, medyo siya, downtrend. Pero hindi pa yung fully downtrend, kailangan nandito siya banda. Para masabi natin na downtrend na talaga siya. So, ito pwede pa itong tumaas. So, ang gagawin natin dyan, pag may nakita tayong ganyan, maghihintay pa tayo ng 1 hour, or kung naiinip ka sa 1 hour, pupunta ka lang dito sa mga time frame, piliin mo 5 minutes. Ayan, 5 minutes. So, dito sa 5 minutes time frame, downtrend na siya. Dahil, yung SMA, or Simple Moving Average, ay nasa taas na ng candlestick. So, kung magte-trade ka sa 5 minutes time frame, ang gagawin mo dito, magbabay. Kasi bagsak na siya. So, nakalimutan ko pala, ang market natin ngayon ay Bitcoin USDT. So, balik tayo dito. Sa pagte-trade, kailangan titingnan mo mabuti yung candlestick. Ayan. Titingnan mo siya. So, nasa 5 minutes time frame tayo. So, kung obserbahan mo, may chance na tumaas around 5 minutes or susunod or on the next 10 minutes pa natataas siya. Bakit? Kasi ito, tapos nagka-green pa siya. Pag nag-green ulit yan, time to buy na siya. So guys, nagets nyo? Tapos, para may guide tayo, gagamit tayo ng guhit. Ito. Lalagyan natin ng support. Ito, support natin. So, yung support na yan, may gamit yan. Ayan, katulad ng sinabi ko kanina naka dalawang green lang. So, ito, third green na. O, tumataas na siya. So, halimbawa, magbabay tayo ha.
Lagyan natin ng palatandaan. So halimbawa dito tayo nag-buy banda. Yan, nag-buy tayo dyan. Pag tumaas yan, may profit tayo. Pero bumagsak. So okay lang yan. Wala tayong practice lang to. Tapos pag bumagsak yan, ibig sabihin magda-downtrend na siya ulit. Kasi lumampas na siya dito sa support natin. Tapos lalagyan naman natin ng resistance. So ang resistance natin ay dito. So halimbawa itong candlestick ay tumaas. So ibig sabihin yan mag-uptrend siya. So time to buy rin yun. Then halimbawa ito red siya. Pag ito ay umabot dito, magsisell tayo. Yan dyan. Yan. So hintayin lang to guys. So ayan, may profit tayo guys. Kung halimbawa nakapag trade tayo sa live. Ayan. Kita nyo, nag-green. Tapos nandito yung buy natin. Yung buy order natin. So may profit tayo dyan. Iti-take profit mo na yan dun sa trading exchanges mo. Kung nakapag-buy ka dyan sa price na yan. So ganun lang ang trading guys. May konting analysis lang. So ayan, may profit tayo dyan. So ayan lang muna ngayon. Sa ngayon guys, ingat palagi and God bless sa inyong lahat. Take care. Stay healthy.